sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, February 2, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ito po ang unang impeachment proceeding sa 20th Congress. 2 impeachment complaints laban kay PBBM. Wasto ang porma ayon sa House Committee on Justice. Senate President Vicente Soto III hindi magsasagawa ng loyalty check sa gitna ng umano'y kudeta sa Senate leadership. 2 bagong impeachment complaints inihain laban kay Vice President Sara Duterte. 6 na pulis na sangkot umano sa holdapan sa Makati City, sinampahan na ng kasong robbery. Sa showbiz, bagong teaser ng The Devil Wears Prada 2 inilabas na. At mga paandar ng celebrities at big winners sa 68 Grammy Awards tutukan. Kulong na yan! Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umarangkada na ang deliberasyon ng House Justice Committee sa 2 impeachment complaints na inihain kontra kay Pangulong Marcos. At sa boto ng komite, wasto ang porma o kapwa sufficient inform ang magkahiwalay na reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus at ng Makabayan Bloc. Ito po ang unang impeachment proceeding sa 20th Congress. Lusot na sa unang hakbang ng preliminary proceedings ang 2 pinagsamang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Enero. Yan ay matapos ideklara ng House Committee on Justice na sufficient inform ang mga reklamo. Legally speaking, if we look at the document, all the legal requirements are complete. It was merely I guess, a placement issue that we saw earlier. But in terms of the contents, nandun po yung verification at nandun din po yung notarization. Sa unang reklamo na inihain, 46 ang bumoto na wasto ang porma nito. Isa ang nag-no at isa ang abstention. Ito ang complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus hinggil sa issue ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Kaugnay ng umano'y pag-uutos at pagpapahintulot ni Marcos na isuko si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court at sa kabiguang i-veto ang mga umano'y unconstitutional na probisyon sa 2023 hanggang 2026 national budget. Nakapagtala naman ng 35 na yes, 9 na no at isang abstention ang ikalawang reklamong inendorso ng Makabayan Bloc. Dito, inaakusahan ng complainant si PBBM ng betrayal of public trust. Ginamit niya ang kanyang discretion para aprubahan ang 213 billion na dagdag na proyekto ng DPWH kasama ang 111 billion para sa flood control na pawang napunta sa corruption. Hindi lang command responsibility o sin of omission ang kasalanan ng Pangulo. Direktang nag-utos siya ng hindi bababa sa 100 billion na insertion sa 2025 budget at tumanggap ng hindi bababa sa 8 billion na kickback. Pero paglilinaw ng House Committee on Justice, ang porma pa lang ng complaints ang nakalusot. Ibig sabihin, dapat ang impeachment complaint signed ng complainant, verified, based on personal knowledge and authentic records, may endorsement
So that's the process. We have to respect that. Sa harap nito, muling iginiit ng Malacanang na kumpiyansa ang Pangulo na wala siyang ginawang ka-impeach. Gayunpaman, nababahala ang punong ehekutibo sa naturang complaints dahil Hindi para sa sarili niya. Dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offenses siyang nagawa. Pero nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. February 3 ay pagbobotohan naman ng komite kung sufficient in substance ang complaints. Pag sinabi po nating substance, dapat yun pong mga isinulat nila doon na pagkakamali ng impeachable official. They must constitute the offense. Ang tanong, ito bang pagkakamaling ito ho ba ay impeachable offense? Sakaling makalusot din sa sufficiency and substance ang mga reklamo, saka palang hihingan ng komite ang kampo ni PBBM ng tugon rito. Oras namang maisumite na ang pleadings at mga ebidensya, ay saka palang magkakaroon ng pagdinig para suriin ang mga testimonya at ebidensya. Fundamental for growth and public confidence. Tiniyak ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na walang cover-up sa investigasyon sa mga pulis na nasasangkot sa krimen. Kinasuhan na ang 6 na pulis na sangkot sa robbery hold-up sa Makati City noong isang linggo at isa sa ilalim sa restrictive custody. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Rest assured that the Philippine National Police will do its job to cleanse its rank. No cover-up, no whitewash. Ipinangako ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na mapapanagot ang mga pulis na sangkot sa mga krimen. Nakakadismaya aniya ang ganitong mga insidente sa gitna ng suportang ibinibigay sa PNP. Nag-increase ang ating salaries and allowances. Nag-increase ang ating capabilities. Nalulungkot din tayo, nadidismaya tayo despite of all the moral boosting na binigay sa atin. Nitong January 28, nasangkot ang 6 na pulis Maynila sa holdapan sa Makati City. Ayan po yung tumutok sa akin ng baril, ayan po, yan bumaba. Ganyan po sila, sunod-sunod sila na mga nakamotor. Ayon sa biktima, nakatayo lamang sa labas ng isang hotel sa Makati kung saan siya naka-check-in nang bigla siyang tutukan ng baril ng isa sa mga suspect na nakamotor. Nang idulog sa Makati Police, natunto na Pulis Maynila ang mga sangkot. Pwesto na po doon sa lugar ng mga hold-up sila doon sa Arsonville sa San Isidro, Makati. Yan po, nagdadatingan na po sila, mang-hold up na po sila dyan. Sinampahan na ng kasong robbery ang mga pulis. Naka-detain po sila sa Makati City Police Station. So waiting for resolution. Dumulog na rin ang mga biktima sa National Police Commission para sa isasampang kasong administratibo. Nang hinga ng balitang A to Z ng salaysay ang mga sospek, ay tikom ang kanilang mga bibig. Sir, nakapag-bail na ba kayo, sir? May bail daw po kayo, sir, pero may order na from the headquarters na i-restrictive custody kayo sa MPD. Any statement, sir? May piyangsang mahigit 300,000 piso sa bawat sospek. Nagbaba na ng order ang National Capital Region Police Office para isailalim sa restrictive custody ang 6 na pulis na sangkot oras na makapagpiyansa ang mga ito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, dismayado si PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa pagkakasangkot ng ilang pulis sa iba pang mabibigat na krimen, kabilang na ang pagpatay sa isang pulis at sa kanyang anak. Kaugnay ito ng pagkamatay ni Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido at anak na si John Ismael. Sa isang press briefing, sinabi ni Nartates na masakit na may mga ganito pa ring insidente sa kabilangan ng hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang kalagayan, sahod at kakayahan ng PNP. Matatandaang natagpuan ang bangkay ni Molenido sa Pulilan, Bulacan, January 24, habang narecover ang bangkay ng kanyang anak sa Victoria, Tarlac noong 27. May development naman na anya sa investigasyon, kabilang ang pagkilala sa mga suspect at sa motibo sa likod ng krimen. Rest assured that while you are sleeping, resting over the weekend, the police officers in front of you and the rest of policemen hanggang pababa ay nagtatrabaho to make our community safe and to make those people involved or have something to do with these cases
ay to be held accountable. Tulad ng inaasahan, muling naghain ng ikalawang impeachment complaint ang Makabayan Bloc laban kay Vice President Sara Duterte nitong Lunes dahil sa umano'y maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan. Ito'y matapos nang ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang naunang articles of impeachment. Sa press conference, ipinaliwanag ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na nakasentro ang reklamo sa betrayal of public trust kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na tinalakay sa mga pagdinig ng 19th Congress. Samantala, ayon naman sa kampo ni VP Duterte, handa umanong harapin ang panibagong impeachment case at iginiit na wala umanong matibay na ebidensya ang mga naghain ng reklamo. Hindi magsasagawa ng loyalty check si Senate President Vicente Tito Sotto III sa gitna ng muling umuugong na umano'y kudeta sa Senate leadership. Inamin naman ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na bagamat may mga nangangampanya ay mahirap makabuo ng 13 senador na susuporta para sa palitan ng liderato. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Wala akong narinig na dissatisfaction. Yan ang sagot ni Senate President Vicente Sotto III nang matanong kung suportado pa siya ng majority black senators kasabay ng online reports itong weekend sa umano'y panibagong kudita sa Senate leadership. Bunsod ito ng pahayag ni Sotto na handa niyang suportahan ang panawagan para sa charter change para linawin ang alituntunin sa impeachment proceedings. Tingin kasi ni Sotto, nagkaroon ng pagmamalabis sa desisyon ng Korte Suprema ng pagtibay nitong unconstitutional ang impeachment complaints noong isang taon laban kay VP Sara Duterte. Nakakarating na sa akin is kwento ng mga kasama namin na we're solid. There's no problem with the majority. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Batay sa online report, 19 umano ang bubuo ng bagong majority bloc kabilang sina Majority Floor Leader Mick Subiri, Deputy Majority Leader J.V. Ejercito at 9 na senador sa minorya. 5 senador naman ang umano'y bubuo sa bagong minority bloc, sina Sotto, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Senator Sri Ontiveros, Francis Pangilinan at Erwin Tulfo. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, wala namang lumalapit para hingin ang kanyang boto. Usually, pag change of leadership, itatawag Ayon kay Lacson, hindi na bagong issue at paulit-ulit na lamang ang ugong ng Senate coup. Komento naman ng minorya, Ay, wala pa ako, hindi ko alam. inamin na Minority Leader Senator Alan Cayetano na may ilang usapan pero hanggang sa ngayon, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present dito. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But para sa political analyst na si Professor Jean Franco, posibleng totoo ang mga bali-balita sa sigalot sa Senate leadership. Nagre-respond din yung mga senador tungkol dun sa itong mga latest impeachment na final. So, nagre-react sila doon. So, gusto nila syempre matingnan kung ano yung makakabuti para sa kanilang political career. Kung totoo man, marapat anya maging susunod na Senate President ay yung may paninindigan sa konstitusyon. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Mariing itinatanggi ng Malacanang ang umano'y pagpupulong sa pagitan ni First Lady Liza Araneta Marcos at ng Chinese Ambassador sa Pilipinas na si Xing Quan. Makikita sa mga larawan ng unang ginang at ang envoy na dumalo sa isang evening concert ng classical pianist na si Lang Lang noong Sabado. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, walang kaugnayan sa diplomatic affairs at hindi nagpapahiwatig ng direksyon ng polisiya ang pagdalo ng First Lady sa isang pampubliko o consular na event. Nauna nang tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panawagan na ideklarang persona non grata ang Chinese envoy. Sa gitna yan ng mainit na palitan ng pahayag ng ilang opisyal ng pamahalaan at ng embahada ng China. Alam naman po ng mga mambabatas na ang Pangulo po ang siyang mayroong authority kung magpapadeclare man ng isang tao ng persona non grata.
Nakipagpulong si President Marcos sa President at CEO ng Mitsubishi Corporation na si Katsuya Nakanishi sa isang courtesy call sa Malacanang ngayong Lunes, February 2. Dumalo rin sa pulong sina Executive Secretary Ralph Recto, Ayala Corporation Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala, Trade Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque at Presidential Communications Secretary Dave Gomez. Ayon kay PBBM, layo ng pulong na palawakin ang mga investment na lilikha ng mas maraming trabaho, magpapabilis sa pagkumpleto ng mga subway at railway system at magpapalawak ng malinis na wind energy sa mga probinsya. Taong 2022, nakuha ng Mitsubishi ang kontrata para sa integrated railway systems at track work ng Metro Manila Subway. Huli pero hindi kulong. Usap-usapan ngayon ang pasimpleng soft launch umano ng kapamilya star na si Catherine Bernardo sa kanyang rumored boyfriend na si Lucena City Mayor Mark Alcala. Sa latest episode ng Showbiz Update ni Ogie Diaz, kasama si Mama Loy na pag-usapan ang kumakalat na video ni Catherine sa isang kilalang beauty clinic kung saan naispatan ng netizen na tila ang alkalde ng Lucena nga ang kasama ng aktres. Ito na raw ang isa sa pinakamalapit na magkasama sina Mark at Catherine sa isang frame. Mararandaang ilang buwan na rin iniintriga ng netizens na nagkakamabutihan na ang dalawa. At marami na rin ang nagsasabi na tila magjowa na sila. Nakaraan lang ay nagtrending din umano'y couple shirt ni na Catherine at Mayor. Ngunit sa kabila ng mga resibo ng netizens, wala pa rin naririnig na pag-amin mula kina Catherine at Mark hinggil sa totoong relasyon nila. Susunod, DPWH Secretary Vince Dizon na bakit nakaramdam ng pagkadismaya matapos bisitahin ang Malabog flyover sa Albay. At inaabangang The Devil Wears Prada 2 trailer, inilabas na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nasamsam ng Police Regional Office 9 ang halos 27 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo kung saan naaresto ang 5 suspect sa isang anti-smuggling operation sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Ayon kay Zamboanga Peninsula Police Director Police Brigadier General Edwin Quilates, resulta ito ng pinagsamang operasyon ng mga unit ng pulisya laban sa iligal na pagpasok at distribusyon ng sigarilyo sa rehiyon. Patuloy pa ang investigasyon habang inihahanda ang mga kaso laban sa mga naarestong suspect. Pina-terminate na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang kontrata ng Alpha Omega Corporation na pagmamay-ari ng mga diskaya. 5 taon na kasi ang nakalilipas, hindi pa rin tapos ang Malabog flyover sa Daraga, Albay. Pino na rin ng kalihim ang ginagawang coastal road sa Calbayog. Naanyay walang maayos at formal na koordinasyon sa Philippine Ports Authority. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Nagsasawa na ako dito. Sa lahat ng puntahan ko na lugar sa Pilipinas, may ganito eh. Dismayado na nga sa hindi tapos na Malabog flyover sa Daraga, Albay. Dagdag kunot noo si Public Works Secretary Vince Dizon nang malamang mga diskaya pa rin nga ang kontratista sa proyektong ito. 5 taon na kasing nakatiwangwang ang natenggang proyekto ng Diskaya-owned Alpha Omega Corporation na magpapaluwag sana sa trapiko at biyahe mula Bicol International Airport papuntang Maharlika Highway. Diskaya project pala ito. Tino-terminate na namin. So ngayong February, papabid na natin ang bago. So may pondo naman to for 2026. 2021 ang simula ng flyover pero 2026 na. Nakahambalang lang sa ginagawang proyekto ang ilang materyales at nilulumot na rin ang mga pier cap. Dahil dito, ipinag-utos ng kalihim na tapusin sa loob ng 2 taon ang proyekto nang mapakinabangan na at mapagaan ang pagko-commute ng publiko. Isa rin sa ininspeksyon ni Dizon ang ginagawang Coastal Road Project sa Calbayog, Samar.
Ito kasi ang magsisilbing alternatibong ruta para sa mga motoristang bumabiyahe mula Calbayog papunta sa mga bayan ng Rawis, Agititan at San Policarpio. Nakatikim naman ng sermon ang Calbayog DPWH District Engineers kay Dizon dahil sa aniya ay hindi pag-secure ng clearance sa Philippine Ports Authority bago itayo ang naturang proyekto. Huwag kayong you have to tell these people na to follow procedure para sa kanila din yan. Kung wala silang papel dyan, makukuha silang lahat dyan. You need to sit down with PPA with the detailed engineering designs which your engineers did not submit formally to PPA. Dagdag gastos naman para sa mga residente ng Barangay 14 de Agosto sa Samar. Ang 6 na taon nang hindi pa rin naayos na Gandara Bridge magmula nang bumagsak ito. Ito ang daan sana papuntang eskwelahan at pamilihang bayan. Pero dahil nga sira, halos 100 piso ang ginagastos sa pamasahe pa lang. Samantala, kung ayos ng tulay, maglalakad lang po sila papunta doon. Utos ni Dizon gawin at tapusin ang tulay bago matapos ang taong 2027. Bahagi ang mga ininspeksyong ito ng mandato ng DPWH na isailalim sa rehabilitasyon ang Maharlika Highway. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na wala siyang balak tumakas o iwasan ang plunder case na kinakaharap sa Department of Justice. Ito'y matapos niyang dumalo sa preliminary investigation ng kaso na inihain ng NBI kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Bonoan, mananatili siya dito sa Pilipinas at patuloy na makikipagtulungan sa investigasyon. Habang naghihintay naman ng susunod na mga pagdinig, inamin ni Bonoan na hinihintay niya ang schedule ng corneal transplant ng kanyang asawa sa United States na posibleng isagawa sa kalagitnaan ng Pebrero. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, may karapatan pa rin magbiyahe si Bonoan dahil wala naman siyang whole departure order kahit na nasa sa ilalim siya ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Still undergoing medication kasi. Supposed to be scheduled for corneal transplant by the middle of February. I have to study it actually muna. I have to study it. It got something to do with the allocations for members of the Senate. Nakatakdang magsagawa ng panibagong public auction ng Bureau of Customs para sa mga luxury cars ng mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya sa February 11. Ayon kay Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo, kailangang maisumiti ng lahat ng interesadong bidder ang kumpletong documentary requirements. Hindi bababa sa isang araw bago ang araw ng auction. Maaaring tingnan sa website ng BOC ang buong listahan ng documentary requirements at detalye ng mga luxury car. Magkakaroon naman ng public viewing ng mga ito sa February 5 and 6. Gaya ng naunang pasubasta, hindi pinapayagang lumahok ang mga opisyal at empleyado ng BOC, gayon din ang mga importer at consignee ng mga sasakyan. Yan din po ang kadahilanan kung bakit tayo nagre-require na magsumite ng kanilang mga ITR. At meron pa po tayong mga verification processes, no? Tumatawag po tayo sa Securities and Exchange Commission. At tinitiyak po natin na wala pong relasyon, no? Wala pong affiliation itong mga taong ito sa mga nabanggit natin hindi pinahihintulutang sumali sa auction. Inilunsad ng National Bureau of Investigation ng podcast na Truth Matters bilang hakbang para palakasin ang tiwala ng publiko at labanan ng misinformation at fake news. Ayon kay NBI Director Angelito Magno, magsisilbing strategic platform ang podcast para makapaghatid ng responsable at makatotohanan ng impormasyon na may tamang konteksto. Inaasahang magkakaroon ng 8 hanggang 10 episode bawat season nito at ila-livestream sa social media pages. Samantala, sinabi naman ni Transport Secretary Giovanni Lopez na gumagawa ang ahensya ng mga hakbang para mapababa ang pamasahe sa eroplano. Kabilang sa mga ito ang pagpapahaba ng mga runway at pagpapabuti ng instrument rating para mas ma-optimize ang operasyon ng mga paliparan. Kung sakali, makakapag-operate na ng jet aircraft ang paliparan na direktang makakatulong sa pagbaba ng pasahe ng mga biyahero.
Patuloy na bineberipika ng National Bureau of Investigation ang lahat ng pahayag at ebidensya kaugnay ng umano'y pananakit na inihain ng driver ng aktres na si Rian Ramos na nagtuturo rin kay beauty queen Michelle D at isa pang individual. Ayon kay NBI Director Lito Magno, mahigpit na sinusuri ng mga investigador ang mga pahayag, kabilang ang mga punto na nasa Iloilo na umano si D nung panahon ng insidente. Pero giit naman ng nagreklamo, nangyari ang pananakit bago ang pagbiyahe ng beauty queen. Bukod sa umano'y mauling o pambubugbog sa loob ng condominium unit, sisilipin rin ng NBI ang paratang ng driver na pinahirapan umano siya sa isang Makati Police Station para piliting umamin sa umano'y pagnanakaw ng sensitibong material na iniingatan ni D at Ramos. Lahat ng mga statement nila is being validated. Hinahanap natin lahat ng mga sinabi nila na pwedeng patotohanan. To cooperate with us, to cooperate with the investigation ay malaking bagay para sa ikalulutas nitong kaso na ito. Nakarecover pa ang mga otoridad ng 3 bangkay mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Haji Mutamad, Basilan noong nakaraang linggo. Ayon sa Philippine Coast Guard, natagpuan ang mga bangkay sa dagat ng Baluk-Baluk Island. Dinala ang katawan ng mga pasahero sa Zamboanga City kung saan isa sa mga ito ay ang tauhan mismo ng Coast Guard. Sa ngayon, hindi bababa sa 39 ang kumpirmadong nasawi mula sa paglubog ng Roro Ferry. Patuloy naman ang search, rescue and recovery operations. Fashion, class, at comedy in one movie. Excited na ba ang lahat ng fashion enthusiasts dyan? Inilabas na nga ngayong Lunes, February 2 ang inaabangang trailer ng The Devil Wears Prada Part 2. Muling pagbibidahan ni Anne Hathaway, nagaganap bilang Andy, at Meryl Streep sa kanyang iconic Miranda Priestley role, ang naturang high fashion sequel. Trailer pa lang, ramdam na ang exciting na puksa ang mangyayari sa pagitan ng mga karakter sa mundo ng fashion. Sa unang istorya ng pelikula, matatanda ang si Miranda ang editor-in-chief ng sikat na Runway magazine kung saan naging assistant niya si Andy. Nakalaunan ay napalapit sa kanya at nahanap ang sariling pangalan. Marami ring bagong karakter ang dapat abangan. Mapapanood nga ito sa Mayo na ngayong taon. Sa aming pagbabalik, fashion trends ng mga Hollywood celebrities at mga nagsipagwagi sa 2026 Grammy Awards, kilalanin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. And the Grammy goes to... Nangyari na nga ang pinakahihintay na biggest night in music, ang Grammy Awards 2026. Hindi lang winners ang inabangan dahil maging ang fashion show sa red carpet, trending. Sino-sino ang stand out sa awards at sa fashion? Ang may init na chika hatid sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Grammy Awards is here! Kanya-kanyang ratsada at paandar nga ang Hollywood celebrities hindi lang sa kompetisyon, pati na rin sa rampahan. Sa ginanap ng 68th Grammy Awards sa Los Angeles, California, USA nitong linggo, February 1, oras sa Amerika, head turner ang singer na si Chappell Roan dahil sa daring dress-up nito. Rocking the red carpet naman ang atake ng outfitan ni Miley Cyrus. Habang agaw pansin din ang balloon dress ni Blackpink Rosé. Slay in her see-through gown naman ang atake ni Karol G. Present rin ang married couple na sina Justin Bieber at wifey na si Hailey. Ilan pa sa mga stunning sa red carpet, sina Paris Hilton, Heidi Klum, Tiana Taylor at marami pang iba. Bukod sa rampahan, excited din ang lahat sa hinandang performance ng ilang artist. Napaindak ang lahat sa APT ni Bruno Mars at Rosé. All eyes sa gnarly performance ng Cat's Eye. Justin Bieber is back sa kanyang sultry performance of Yukon wearing boxer shorts and socks. Muli namang napawaw ang lahat sa walang kupas na performance ni Lady Gaga para sa awiting Abracadabra.
Samantala, speaking of Lady Gaga, wagi ang American singer bilang Best Pop Vocal Album at Best Dance Pop Recording. Itinanghal namang Song of the Year ang Wildflower ni Billie Eilish. Record of the Year naman at Best Rap Song naman ang naiuwi ni Kendrick Lamar. Habang gumawa ng kasaysayan ang Puerto Rican rapper at singer na si Bad Bunny matapos itanghal na Album of the Year ang DTMF. Samantala, It's a Golden Win naman ang pagkakapanalo ng kantang Golden mula sa K-pop Demon Hunters matapos maiuwi ang Best Song Written for Visual Media. Ito ang kauna-unahang K-pop song na nanalo sa naturang awards night. Congratulations, winners! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. May mga salita talaga na bukod sa mahirap ng intindihin, mahirap ding ispelengin, ay minsan, relate tayo dyan, mahirap ding bigkasin. Makuha kaya ang tamang pagsambit? Panoorin ang nakaka-GV na video. Okay guys, magbakasyon daw kami sa ibang bansa. Nagpasirok na ako ng aking birth certificate, ng Xerox na ito yan. Pinasirok ko nilang dalawa ng aking yan, birth certificate. Hindi mo na akong nalang mag-asama. Birth certificate. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong unang Lunes ng Pebrero ay mula sa ika-4 na Pangulo ng Estados Unidos na si James Madison. Ang sabi niya, mahalaga ang impeachment para ipagtanggol ang bayan laban sa kawalan ng kakayahan, kapabayaan o pagtataksil ng mga pinuno. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.